What up, Fabs? Welcome back to another vlog. How you guys doing? Today, pag-uusapan natin ang sinabi ni Kanata sa loob ng bahay ni Kuya na gusto niya makita ang kanyang biological father. So, panoorin natin to. Sumunod na nagbahagi ang isa sa pinakabata sa kanila na si Kanata. Ako po mag-i-start ako sa purpose kung bakit nandito ako. Nandito ako because gusto ko makita yung father ko. Pinalaki ako ng lola ko. Yung mama ko, nung pinagbubuntis niya ako is nawalan sila ng contact ng father ko. So, ayun, yan yung purpose ko dito. Yung mahanap ko yung father ko. Tulad ni Kanata, Actually, si Kanata, may similarity kami. Dahil lumaki din ako walang tatay. I was born in Germany. Nung pinagbubuntis pala ako ng mama, wala rin yung tatay ko. Pero although binibisi-bisita niya ako nung pinanganak na ako, twice a week, yun ang natandaan ko. So, mayroon kami similarity nito ni Kanata. So, nakaka-touch lang no, yung kanyang istorya. Kasi, iba talaga pag lumaki kang walang tatay. May kulang. Kahit sabihin, andyan yung family mo, diba? Iba yung may tatay ka eh. So, ngayon naman panoorin natin yung audition video ni Kanata sa pag-audition niya sa Pinoy Big Brother. Hello, my name is Andrea Herbata Kapla, 16 years old. I can only Kanata from the Filipina. My own blood profile, my father is from Germany. I don't know much about him, but I only know his name, John Brother. My mother is a pure Filipina. Kasalukuyan po siya magtatrabaho ngayon sa ibang bansa bilang isang Southern British. My grandmother raised me since I was only 8 months old in high school here in Rizal National High School. Admire me for being confident and showing my talents such as public speaking, and most importantly, pageant. Ngunit sa kabila po ng mga karangalan na ito ay hindi ako nagmamalaki. Instead, I want to be an inspiration and role model to more people. So, mabait na bata to si Kanata. At nabanggit niya na yung tatay niya ay from Germany. So, it means yung father niya is also a German. But ito guys, may source tayo. Kagabi lang, chinat ko yung aking kabatch na si Robilin. Actually, pamangkin niya to si Kanata. Tinanong ko kasi napanood ko nga. Sabi ko, Robilin, napanood ko yung audition video ni Kanata at nabanggit niya na yung tatay niya ay from Germany. So, yung tatay niya ba isang German? Then nag-reply sa akin si Robilin. Sabi niya, half daw yata. Yung nanay kasi ng tatay niya is American. So, it means, yung tatay niya, possible na half German, half American. And nasa Germany. So, this is very interesting guys because I'm a half German. I was born in Germany. And you know, I grew up also without a father. So, may similarity kami nito ni Kanata. At it's very interesting yung story ng buhay niya. No? So, ngayon papanoorin naman natin yung interview ni Rod Agas sa lola ni Kanata sa Rizal Occidental Mindoro. So, this video is credited to Rod Agas. So, gagawa lang natin siya ng review. Sabay-sabay natin panoorin. Kanata, why Kanata? Japanese ba siya or Filipino-American? At saka iba yung lahi niya. Iba sa mga ilong namin. Actually guys, nung lumabas yung picture ni Kanata, I know may half-blood din siya. At yun nga, sabi sa akin ng tita niya, nakabatch ko, is yung tatay niya ay nasa Germany at ang nanay nun ay American. So it's possible na half German, half American yung tatay ni Kanata. Sino po si Kanata? Ay, si Kanata po, napangalanan po yan ng aking bayaw. Yun, dito natin malalaman kung bakit Kanata. Kasi the first moment na nakita ko sa Facebook na nakapasok na siya sa Big Brother at Kanata nga yung pangalan, sabi ko Japanese ba to? Kasi di ba Katana, Kanata, di ba? Parang something like that. Pero dito natin malalaman. Nung pinagbubuntis pa at nung nasa ultrasound na nalaman na babae, pinangalanan ka agad nung bayaw ko na Kanata dahil ang kanyang tatay ay Kano. Yun pala yun. From the word Kano, ginawang Kana, tapos siguro Kanata, Tapia yung apelyido, Kanata. See? So, it's very unique. Oh. Kaya ang sabi ay Kanata ang pangalan. Kaya hanggang ngayon Kanata. Tagchin yung sinabi niya. Gusto niya daw makilala ang tatay niya. Yan, gusto niya makilala ang tatay niya. Opo, kasi nga po kahit na sinasabi namin na huwag mo nang hanapin, okay na si mama mo.
Yan, isa din yan. Nakaka-relate ako dyan kasi yung Filipino relatives ko, family ko, hindi rin nila ako suportado na mahanap yung tatay ko. Which is, naiintindihan ko naman kasi syempre, it's gonna bring up the past. Kasi ako nalaman ko lahat, naungkat lahat ng story ng mama ko. Paano sila nagkakilala, tatay ko, diba? Kung paano ako nabuo. So, yan yung tinatago nila, which is naiintindihan ko naman. Pero, as a child, na gusto mong mahanap yung tatay mo, sana suporta, kailangan. Pero yun nga, minsan misinterpret ng iba o kami na parang pinagdadamot, di ba? So yun lang yung comment ko doon. Pero hindi naman masama yun. Syempre they just want to protect their child, di ba? Yun naman yung protection ng kanilang, para sa kanilang apo, sa kanilang anak. Dahil syempre nga naman sa burang edad baka maka-apekto sa kanya. So yun, kasi ako lumaki ako na hiwalay ang tatay at nanay ko, pero binibisita ko ng tatay ko. Then at the same time may kalibin din yung mama ko, nakikita ko din, pumupunta din sa bahay. So namulat ako sa murang edad na alam ko talaga sino yung tatay ko, sino yung stepfather ko, sino yung gusto ko makasama at sino yung ayaw ko makasama. So yun. Ito naman kami nagmamahal kasi kung talagang gusto pa niyang makita or noon pa sinabi niyang uuwi ng Pilipinas, pumunta na dito. Yun. Hindi natin alam yung tunay na story nito, no? Pero kung nasabi ng lola ni Kanata na nag-promise yung tatay ni Kanata na bibisitahin siya, tapos hindi natuloy, hindi nagparamdam, maybe the communication within her mother and the father is, di ba? Kasi ako, nagkaroon ng problem yung mama at papa ko about sa support, sa financial support, kasi ang pinapadala lang sa akin ni papa ay hindi enough doon sa napagkasundoang amount. So yung mama ko nag-demand. Ngayon yung papa ko nagsabi, kung hindi kayo kontento sa padala ko, i-stop ko na lang. So doon parang may conflict. So maybe there's something behind na hindi natin alam. Baka maaari lang, this is just my opinion. Minsan kasi pag hindi nakakaunawa, yun ang nagiging resulta. So dahil nangako naman po yung tatay niya na uuwi nung 3 taon siya. 3 years. It means simula nung nabuntis yung nanay ni Kanata, nasa tiyan siya ng nanay niya, hiwalay na sila ng tatay niya. Tapos pagkanganak, hindi pa rin nagkita sila. So never niya talaga nakita yung tatay niya. That's very interesting. Kasi ako, kahit papaano, nakita ko yung tatay ko in German nung maliit ako, up to 6 years old. Binibisita niya ako sa bahay namin sa Germany nung maliit ako, nung nandun ako sa Germany. So this is kind of very interesting and touching story. Ngayon po, hindi naman hindi daw umuwi. So, yun. This is just an review lang, guys, no? Bilang isang lumaki na walang tatay. Kasi kami mga most of us na mga half Pinoy, half foreign blooded, lumaki talaga kami ng walang tatay. So you know the story behind kung bakit may mga ganung hindi perfect na family sa mundong ito, no? Pero at the end of the day, walang galit, walang puot sa puso, di ba? Hindi ka man sinuportahan ng tatay mo, di ba? Hindi ka man tinulungan, iniwanan ka man niya. Pero at the end of the day, tatay mo pa rin yun, di ba? Magulang mo pa rin yun. Kung wala sila, wala ka rin sa mundong ito, di ba? This is an interesting story at relate much ako dito kay Kanata kasi meron kami similarities, lumaki kami na walang tatay at saka we're both have German blood. So this kind of interesting, guys. Abangan pa natin kung anong magiging story na to. So Kanata, huwag kang mawala ng pag-asa, pagpatuloy mo lang, ilaban mo ang Occidental Mindoro.